Magandang araw, narito ang inyong mabilis at daily news update. Mula Japan, Pilipinas, at iba't ibang panig ng mundo, ihahatid namin ang mahahalagang balitang dapat ninyong malaman. Manatiling updated at samahan ninyo kami. Inilahad ni Tetsuya Yamagami ang pumatay kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe na malaki ang naging impluensya ng Unification Church sa kanyang motibo. Ayon sa kanya, nasira ang kanilang pamilya dahil sa labis na donasyon ng kanyang ina sa grupo. Bagamat humingi siya ng tawad, iginiit ng korte na pinili niya ang karahasan kaysa legal na paraan. Naniniwala rin siya na kung may mas maagang aksyon laban sa grupo, maaaring naiwasan ang insidente. Ayon sa mga eksperto, mahalagang pag-aralan ng kaso lalo na ang epekto ng relihiyon sa pamilya at mga bata. Isang 20 years old na babae ang inaresto sa Nagoya matapos matagpuan ang bangkay ng isang bagong silang na sanggol sa loob ng internet cafe. Nadiskubre ito nang magreklamo ang staff tungkol sa mabahong amoy noong March 29 ng umaga. Sa investigasyon, natagpuan ang sanggol na nakabalot sa towel sa loob ng isang kwarto kung saan naroon din ang sospek. Inamin ng babae ang kanyang ginawa, habang patuloy pang inaalam ng mga pulis kung kailan ipinanganak ang sanggol at ang sanhi ng pagkamatay nito. Isang 56 years old na babae sa Fukushima ang inaresto matapos mapatunayang pinabayaan ang bangkay ng kanyang 89 years old na ina sa loob ng kanilang bahay sa loob ng halos 3 buwan. Nadiskubre ang insidente nang may bumisita at agad itong inireport sa pulis. Lumabas sa investigasyon na namatay ang ina noong December 2025 at hindi ito iniulat ng anak. Sinisiyasat pa ng mga awtoridad ang sanhi ng pagkamatay at ang dahilan kung bakit itinago ang insidente. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay. Malaking promo na hindi mo dapat palampasin. Handa na kami magbigay ng mas maraming offer para mag-book, makinig, manood at makisabay sa aming mga espesyal na alok. Exclusive promo sa plane ticket. Sa bawat pag-order ng plane ticket, may libreng original Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa polo shirt kaagad. Isang plane ticket includes isang original Mag-usap Tayo polo shirt. Mas maraming ticket, mas maraming libreng polo shirt. Limited po ang aming offer up to 50. Person, no choosing in color size. Translation service Japanese-English Tagalog, dagdag tipid sa bawat transaction. Makakatanggap ka ng 1,000 discount sa bawat transaction, ibinabawas mula sa original price. Totoong tipid. Walang komplikadong proseso, direktang bawas presyo. Abangan ang iba pang promo. Marami pang sorpresa at updates na pwede mong makita at marinig sa aming mga platform. Balak mo bang pumunta sa Amerika? Andito po kami para ibigay ang aming makakayang serbisyo sa amin pong kaalaman. Message lang po. Makinig at manood sa Spotify at Apple Podcast. Laging updated sa mga bagong promo at balita. Message na po ngayon. Limitado lamang ang promo kaya huwag nang maghintay. I-check ang aming page, mag-message na po at mag-order ngayon. Kami po ng Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Maraming salamat po. Message na po ngayon. Ang promo na ito ay para sa mga gustong maglakbay, makatipid at makatanggap ng espesyal na regalo. Samantalahin na po, message lang po sa FB page Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Welcome sa Chika Showbiz! Hatid namin ang maiinit at pinakabagong balita sa mundo ng showbiz mula Hollywood hanggang sa mga paborito ninyong artista sa Pilipinas. Tara, sabay-sabay nating alamin ang latest chika! Walang matibay na ebidensya o opisyal na ulat na nagpapatunay sa kumakalat na kwento tungkol sa umano'y malulupit na krimen sa Tokyo na kinasasangkutan ng mga Pilipino. Ayon sa pagsusuri, posibleng pinaghalo-halong impormasyon o hindi beripikadong detalye ang mga ito. Sa Japan, ang mga kasong pagpatay ay dumadaan sa masusing investigasyon at malinaw na proseso ng batas. Dahil walang eksaktong detalye tulad ng pangalan o petsa, hindi may makumpirma ang mga nasabing kwento, kaya pinapayuhan ng publiko na maging mapanuri sa mga ganitong balita.
At iyan ang kabuuan ng ating balita. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Huwag kalimutang i-follow ang aming page. Mag-usap tayo by Vicky Ozawa para sa mas marami pang updates mula Japan, Pilipinas, at buong mundo. Ingat at hanggang sa muli. Before we end, we invite everyone to like, share, and subscribe to our page. You can watch us not only on Facebook, but also on our YouTube channel for more updates and exclusive content. We also have original 100 Pinoy diaries and 95 Tagalog quotes at Spotify and Apple Podcast. All in Tagalog written by Vicky Ozawa. Voice over by talented Filipina, Miss Joy and Jasmine, now available. So don't forget to listen and support our creative works. If you have any concerns, inquiries, or if you are interested in our commercials or services, please feel free to message us anytime on our Facebook page, Mag-usap tayo by Vicky Ozawa. We are open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m., Japan time. Thank you very much for your continued support. And we look forward to assisting you. Maraming salamat from Team Mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Here is short quote from Ms. Vicky Ozawa, Life is a gift. Find peace of mind first rather than happiness. Thank you very much. Maraming salamat po.